10 taon ng paglilingkod, 10 taon ng pag-aalaga na parang isang alila sa sarili kong pamamahay. Akala ko, sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang tahanan, ngunit nagkamali ako. Sa gabing ito, habang ang ulan ay walang awang humahampas sa aking katawan at bitbit ko ang kakarampot na gamit palabas ng bahay na ako mismo ang nagpundar, narinig ko ang kanilang tawanan sa loob. Raul, Mirela, magsaya kayo ngayon habang kaya pa ninyo dahil ang babaeng inyong tinapakan at pinalayas ay hindi na ang parehong babaeng babalik upang maningil. Tapos na ang panahon ng pagtitiis dahil ngayon ay simula na ng aking pagbangon. Kailan mo ba palalayasin yang katulong na yan? I'm honestly tired of acting sweet and calling her ate. Nakakasuka na. Ang tinig na yon ay parang isang matalim na gunting na humiwa sa katahimikan ng hapon. Hindi ito galing sa telebisyon at lalong hindi ito galing sa radyo. Nanggaling ito sa silid na dapat ay santuwaryo ng aking pag-ibig, ang aming master bedroom. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan, ang aking katawan ay nanigas na parang isang rebulto habang ang mga salitang iyon ay unti-unting pumapasok sa aking sistema. Ang boses na yon ay pag-aari ni Mirela, ang pinsang buo na itinuring ko ng kapatid. Ang babaeng pinag-aral ko, dinamitan, at pinatira sa aking tahanan dahil naawa ako sa kanyang pagiging ulila. Dala-dala ko pa ang mabibigat na supot ng mga sariwang gulay at karne para sa paborito niyang sinigang. Ang aking mga daliri ay namumula na at halos maputol ang sirkulasyon ng dugo dahil sa higpit ng aking hawak sa mga plastik at ang aking mga paa ay namamanhid sa paglalakad mula sa palengke sa ilalim ng tirik na araw. Binaliwala ko ang pagod, ang init at ang gutom dahil ang tanging nasa isip ko ay ang ngiti ni Raul kapag natikman niya ang asim ng sabaw na luto ko. Ngunit sa halip na sabik na pagbati, ang sumalubong sa akin ay ang malamig na katotohanan. Mula sa maliit na siwang ng pintuan, nasaksihan ko ang isang eksenang dumurog sa aking pagkatao nang mas pino pa sa buhangin. Nakahiga si Raul sa kama, ang kamang binayaran ko ng hulugan sa loob ng 2 taon, habang ang ulo ni Mirela ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang kamay ng aking asawa, na akala ko ay sa akin lamang, ay marahang humahaplos sa tiyan ng aking pinsan. "Chill lang, babe," sagot ni Raul, at ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Wait lang natin matapos yung bank loan payment niya this month. Sayang din yun. Besides, the house title and the shop are under my name anyway. Wala siyang habol kapag pinalayas na natin siya. Bumagsak ang mundo ko kasabay ng pagbagsak ng mga bit-bit kong plastic sa sahig. Ang tunog ng mga nagkalat na gulay at ang pagbasag ng bote ng patis ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang malungkot na musika sa gitna ng katahimikan. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga palad na ito ay puno ng maliliit na sugat at kalyo. Dahil sa walang tigil na paghawak ng karayom at gunting upang maitaguyod, ang negosyong akala ko ay para sa aming kinabukasan. Ang mga kalyong ito ang nagpakain sa kanila. Ang mga sugat na ito ang nagbihis sa kanila. At ngayon, ang parehong mga kamay na ito ay nanginginig sa galit at sakit. Habang ang mga kamay ni Mirela na makikinis, mapuputi, at laging bagong manicure gamit ang perang bigay ko, ay hawak-hawak ang lalaking pinakamamahal ko. Ang sakit ay hindi nanggaling sa pagsigaw o pagwawala. Ito ay isang tahimik na pagguho sa loob. Tila ba ang aking puso ay isang lumang gusali na bigla na lamang bumigay ang pundasyon. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmura, ngunit walang lumabas na boses sa aking lalamunan. Nanuyo ang aking bibig at nanlamig ang buo kong katawan na para bang bigla akong tinapon sa gitna ng nagyayelong karagatan. Bumukas ang pinto. Inaasahan kong makakita ng takot
o hiya sa kanilang mga mukha. Inaasahan kong magmamakaawa si Raul o magtatago si Mirela. Ngunit hindi. Lumabas si Raul na nakatapis lamang ng tuwalya. Ang kanyang buhok ay basa pa at magulo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi bilang asawang nasaktan, kundi bilang isang istorbo na dumating sa maling oras. Wala ni katiting nagulat sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig na tingin ng isang taong matagal nang nagplano ng lahat. Humakbang siya palapit, tinapakan ang mga nagkalat na kamatis sa sahig na para bang basahan at huminto sa aking harapan. Ang amoy ng kanyang pabango na ako ang bumili ay humalo sa amoy ng lansa ng natapon na patis. "Oh, you're early," ang sabi niya sa isang tono na parang tinatanong lang niya kung bakit umulan. Walang paghingi ng tawad, walang paliwanag. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata at sa sandaling iyon, nakita ko na ang lalaking pinakasalan ko ay matagal nang patay. Ang kaharap ko ay isang estranghero na suot ang mukha ng aking asawa. Buti na rin yan. Dagdag niya habang sumisilip si Mirela sa kanyang likuran. Suot ang aking silk robe at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Pag-usapan na natin ang tungkol sa bahay. You need to pack your things, Isabel. We need the space for the baby. Ang tanong ay hindi na kung paano ko sila mapapatawad. Ang tanong na umuukil-kil sa aking isipan habang nakatitig ako sa kawalan ay, paano ko nagawang mahalin ang mga halimaw na ito ng buong puso ko? Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay unti-unting pinipiga ang aking baga ng isang hindi nakikita ngunit mapaminsalang kamay. Sa harap ko, ang dalawang taong pinag-alayan ko ng aking buhay ay nakatayo ng may halong pagkabagot. Tila ba ang pagkakadurog ng aking puso ay isang abala lamang sa kanilang schedule. Lumapit si Mirela. Suot pa rin ang aking roba na masyadong maluwag sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na wala pa namang umbok, ngunit ang ngiti niya ay puno ng tagumpay. "Ate, don't look at us like that." Ang malambing ngunit nakakalasong wika niya. "You know how much Raul wants a family. Binibigay ko lang naman yung hindi mo kayang ibigay. 3 years, ate. 3 years kayong kasal pero ni anino ng bata? Wala." Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa natitira kong lakas. Gusto kong isumbat sa kanya ang mga gamot na iniinom ko, ang mga gabing umiiyak ako sa banyo habang nagdarasal, at ang katotohanang siya pala ang dahilan kung bakit hindi epektibo ang mga treatments ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang pamilyar na boses ang dumagundong mula sa bukana ng pintuan. "Tama na ang drama, Isabel. Tanggapin mo na lang na talunan ka." Pumasok si Tita Divina, ang ina ni Raul. Ang babaeng pinagsilbihan ko, binilhan ng mga gamot at iniluto ng pagkain araw-araw kahit minsan ay hindi niya ako tinuring na anak. Dire-diretso siyang lumapit kay Mirela at inalalayan ito na parang isang babasaging porselana habang ako ay tiningnan niya ng may pandidiri. "Ma, andito na pala kayo," bati ni Raul na tila nabunutan ng tinik. "Of course, anak. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang apo ko," sagot ni Tita Divina bago bumaling sa akin ng matalim. "Isabel, huwag ka nang magmatigas. Pumirma ka na sa annulment papers. Wala ka namang silbi sa pamilyang ito. Ang kailangan ng mga santilyan ay tagapagmana, hindi isang baog na mananahi." Ang salitang baog ay tumarak sa aking dibdib ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Nanginginig ang aking buong katawan habang pinipilit kong itayo ang aking dignidad. "Tita, Raul, ako ang nagbayad ng bahay na ito." Ang garalgal kong sumbat, ang mga luha ay nagsisimula nang kumawala mula sa aking mga mata. "Ang Casa Monteclaro, pamana yan ng nanay ko. Raul, ipinangalan ko lang sa'yo ang titulo dahil sabi mo, kailangan mo ng collateral sa negosyo. Sabi mo, kailangan mo ng tiwala ko." Tumawa ng mahina si Raul, isang tunog na walang bahid ng awa. "Exactly. It's under my name now legally.
At dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit sira ang pamilyang ito dahil sa kakulangan mo, karapatan ko lang na bawiin ang lahat. Consider it compensation sa mga taong sinayang ko sa'yo. Wala nang natira. Ang tiwala ko, ang pagmamahal, at ang utang na loob na ibinigay ko sa kanila ay ginamit nilang sandata upang patayin ako. Kinuha ni Raul ang isang maleta at inihagis ito sa aking paanan. Bumukas ito at tumambad ang aking mga damit na basta na lamang inilamukos. Lumayas ka na, utos ni Tita Divina. Baka ma-stress pa si Mirela at ang apo ko. Pinulot ko ang aking mga gamit, ang bawat galaw ay mabigat at masakit. Bago ako lumabas, dumako ang aking paningin sa isang bagay sa ibabaw ng tokador, ang nakaprame na litrato ng aking yumaong ina. Ito na lamang ang tanging alaala na meron ako sa kanya. Aabutin ko sana ito, ngunit mabilis na hinablot ni Tita Divina ang litrato. Wala kang dadalhin kahit ano galing sa bahay na ito. Sigaw niya. Sa isang iglap, inihagis niya ang litrato palabas ng pintuan. Sinundan ng aking mga mata ang paglipad nito hanggang sa bumagsak ito sa sementadong kalsada sa labas. Narinig ko ang pagkabasag ng salamin, isang tunog na kasabay ng pagkadurog ng huli kong pag-asa. Tumakbo ako palabas, hindi dahil sa takot, kundi upang sagipin ang mukha ng aking ina. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa aking paghagulgol. Lumuhod ako sa basa at malamig na semento. Ang tubig ulan ay humahalo sa putik at dugo mula sa mga sugat ng aking puso. Kinuha ko ang litrato, basag na ang salamin, at ang tubig ay unti-unting sumisira sa papel. Niyakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib habang nakaupo ako sa gitna ng kalsada. Basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ang ingay ng ulan sa bubungan ng aming bahay na ngayon ay hindi na akin ay tila nanunuya. Narinig ko ang pagsara ng gate ng bahay. Isinara na nila ang mundo nila para sa akin. Wala akong mapuntahan, wala akong pera, wala akong pamilya. Inay, patawarin niyo po ako. Ang bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang tanga-tanga ko. Ibinigay ko ang lahat at ngayon wala nang natira sa akin. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Dumilim ang aking paningin dahil sa gutom at pagod. Handa na akong sumuko. Handa na akong magpatangay sa agos ng tubig sa kanal. Ngunit sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, isang liwanag ang tumama sa aking mukha. Isang pampasaherong jeepney ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang makina nito ay umuugong ng mababa, tila isang higanteng hayop na nagpapahinga. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang pares ng sapatos ang tumapak sa baha. Mga sapatos na luma, sulsido, ngunit matatag. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa silaw ng headlight at labo ng aking paningin. Ngunit naramdaman ko ang isang presensya na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang presensya ng kaligtasan. Hindi ko na maramdaman ang aking mga daliri sa paa. Ang lamig ng semento ay tumagos na sa aking mga buto. At ang walang humpay na buhos ng ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng dignidad na natitira sa akin. Nakayuko ako sa gitna ng kalsada. Yakap-yakap ang basag na litrato ng aking ina. Habang ang mundo sa paligid ko ay lumalabo, hinihintay ko na lamang na tuluyan akong lamunin ng dilim. Ngunit sa halip na dilim, isang anino ang tumakip sa akin mula sa ulan. Nawala ang bigat ng tubig na pumapalo sa aking likuran. Dahan-dahan kong inangat ang aking mukha at nakita ang isang payong, luma na at may tagpi, ngunit sapat na upang protektahan ako mula sa bagyo. Ang may hawak nito ay lumuhod sa aking harapan. Hindi ko maaninag ng husto ang kanyang mukha dahil sa labo ng aking mga mata. Ngunit ang amoy ng lagari at barnis na humalo sa amoy ng ulan ay agad na nagpaalala sa akin ng isang pamilyar na kabutihan. Isabel, ang tawag niya.
Ang boses niya ay malalim, kalmado, at puno ng pag-aalala. Hindi katulad ng matinis na sigaw ni Tita Divina o ang mapang-uyam na tawa ni Raul. Naramdaman ko ang mainit na jacket na ipinatong sa aking nanginginig na balikat. Binuhat niya ako nang walang kahirap-hirap, tila ba isa akong mahalagang bagay na kailangang ilayo sa panganib. Gusto kong tumutol, gusto kong sabihin na marumi ako at puno ng putik. Ngunit ang aking katawan ay kusa ng sumuko sa kanyang bisig. Isinakay niya ako sa passenger seat ng kanyang lumang jeepney. Ang makina nito ay umuugong ng mahina. Isang tunog na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng unos. Nagising na lamang ako sa amoy ng ginisa, bawang, sibuyas at luya, ang amoy ng tahanan. Iminulat ko ang aking mga mata. Wala na ako sa kalsada. Nasa isang maliit na silid ako na gawa sa kahoy at sawali. Ang dingding ay puno ng mga kagamitan sa karwentero na nakaayos ng rapin. Sa isang sulok, may isang lalaking nakatalikod habang naghahalo ng lugaw sa isang maliit na kalan. Si Dominic, ang kababata ko. Ang laging naroon sa tuwing may nasisirang gripo o bubong sa bahay namin. Ang lalaking madalas kong hindi napapansin dahil masyado akong abala sa pagbuo ng pangarap namin ni Raul. Humarap siya nang maramdaman niyang gising na ako. May dala siyang isang mangkok ng mainit na arroz caldo at isang baso ng tubig. Kumain ka muna. Ang malumanay niyang utos habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng kawayang kama. Mainit pa yan. May extra towel diyan sa tabi mo kung gusto mong magpunas. Napaupo ako at hinila ang kumot upang takpan ang aking sarili. Biglang bumuhos ang hiya sa aking dibdib. Andito ako, ang dating may-ari ng Casa Monteclaro. Ngayon ay nakikituloy sa bahay ng isang karwentero, basang-basa at walang-wala. Dominic, sorry. Ang garalgal na wika ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nakakahiya. Umiling siya at naupo sa isang bangkito malapit sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng awa, ngunit may halong respeto na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Wala kang dapat ikahiya, Isabel. Ang dapat mahiya ay yung mga taong gumawa nito sa'yo. Sagot niya ng may diin, bagamat na natiling mababa ang kanyang boses. Ubusin mo yan. Kailangan mo ng lakas. Sinunod ko siya. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, naramdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng init sa aking katawan. Habang kumakain, napadako ang aking paningin sa isang estante sa itaas ng kanyang work table. Doon, sa gitna ng mga pait at martilyo, may isang lumang lata ng biskwit na kinakalawang na. Natigilan ako. Kilala ko ang latang iyon. Iyon ang sewing kit na nawala ko noong 10 taong gulang pa ako. Ang unang regalong ibinigay sa akin ng nanay ko. Akala ko ay tinapon ko na yon o nawala sa kung saan. Napansin ni Dominic ang tingin ko. Tumayo siya at kinuha ang lata. Inabot ito sa akin ng may pag-iingat. Napulot ko yan sa bakuran niyo nung mga bata pa tayo. Paliwanag niya. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pamumula ng kanyang tenga. Sabi ko isa sa uli ko kapag naayos ko na yung lock. Kaso, lagi kang busy. Tapos naging busy ka na kay Raul. Kaya itinago ko na lang muna. Nagbabaka sakaling kailanganin mo balang araw. Binuksan ko ang lata. Naroon pa rin ang mga lumang sinulid, ang aking maliit na gunting, at ang spelling na may pangalan ko. Tumulo ang aking luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa. Sa loob ng maraming taon na ako'y nagpakabusabos kay Raul, may isang tao palang nagpapahalaga sa mga bagay na akala ko ay basura na. Salamat, Dom. Ang bulong ko. Salamat sa pagsalo sa akin. Hindi siya sumagot. Tumangulang siya at lumabas ng silid upang bigyan ako ng privacy. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa labas. Ang boses niya ay nagbago. Mula sa malambing na tono ay naging seryoso at matalim.
tulad ng isang abogado na naghahanda sa giyera. Pare, pakihanap ang lahat ng documents ng transfer of title ng mga Santillan. Ngayon din, may naamoy akong peke sa mga pirma. Kinabukasan, kahit masakit pa ang buong katawan, nagpumilit akong bumangon. Hindi ako pwedeng manatili dito habang buhay. Kailangan kong bawiin ang nag-iisang bagay na hindi nila pwedeng angkinin, ang aking talento at ang aking makina. Hinatid ako ni Dominic gamit ang kanyang jeep. Walang imik kaming bumiyahe pabalik sa lugar na dati kong tinatawag na tahanan. Ngunit pagdating namin sa tapat ng commercial building, kung saan nakapwesto ang Casa Monteclaro, parang muling piniga ang puso ko. Sa harap ng shop, may mga trabahador na nagbabaklasan ng signage. Ang pangalang Casa Monteclaro, ang pangalang itinayo ng nanay ko sa dugo at pawis, ay dahan-dahang tinatanggal. Ang kahoy na may pangalan ng aking ina ay bumagsak sa semento at sa bawat pagtama nito sa lupa ay parang tinatapakan ng kanyang alaala. At sa tabi nito, nakahanda ng iangat ang isang bagong signboard na gawa sa murang acrylic ngunit makulay at makinang. Nakasulat doon sa malalaking letra, Mirella's Couture. Lumabas si Mirella mula sa shop, nakapamewang at suot ang isang damit na ako mismo ang nagdisenyo. Nakita niya kaming dumating, nginitian niya ako. Isang ngangiting puno ng lason at sumenya sa mga trabahador na bilisan ang pagtatapon sa luma kong signboard sa truck ng basura. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkuyom ng kamao ni Dominic sa kanyang tagiliran, handang sumugod anumang oras. Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso ng marahan, isang senyas na nagsasabing, ako na ang bahala. Hindi ito ang oras para sa gulo. Ito ang oras para sa dignidad. Nilampasan ko ang nakakasilaw na pangalan ni Mirella at ang mapanuyang tingin ng mga dating katrabaho na ngayon ay alipin na ng bagong reyna. Pumasok ako sa loob ng shop. Ang amoy ng bagong pintura at mamahaling pabango ay hindi nagawang tabunan ang amoy ng alaala at pawis na ipinuhunan ko sa bawat sulok ng lugar na ito. Ang mga manikin na minsan kong binihisan ay suot na ngayon ang mga damit na halatang pilit na kinopya mula sa aking mga disenyo. What do you want? Tanong ni Mirella. Ang boses niya ay puno ng pagkairita. Kung nandito ka para magmakaawa, sorry, the positions are all filled. Baka gusto mo mag-apply bilang janitress? Isang mahinang tawanan ang narinig ko mula sa mga dating kasamahan. Hindi ko sila pinansin. Tumingin ako nang diretso kay Mirella. Hindi nang may galit, kundi nang may pagod na determinasyon. Hindi ako nandito para sa'yo o para sa shop na ito, ang mariin kong sagot. Nandito ako para sa isang bagay na pag-aari ko, ang lumang sewing machine ng nanay ko. Nasaan? Ngumisi si Mirella. Ang kanyang ngangiti ay parang lason na kayang pumatay ng anumang pag-asa. That piece of junk? Akala ko basurero ka na rin ngayon. Sige, kunin mo nasa likod. Kasama ng mga iba pang basura. Baka mapakinabangan mo pa sa bago mong buhay. Sabi niya sabay turo sa pintuan sa likod ng shop. Nilunok ko ang lahat ng pride na natitira sa akin. Sinundan ko ang kanyang direksyon at lumabas sa madilim at mabahong eskinita sa likod. At doon, sa tabi ng mga nabubulok na pagkain at mga basag na bote, nakita ko ito. Ang luma at itim na Singer sewing machine ng aking ina. Ang makinang nagtahi ng aking mga pangarap noong bata pa ako. Ngayon, ito ay nababalot na ng alikabok, kinakalawang dahil sa ulan, at itinapon na parang walang halaga. Dahan-dahan akong lumapit dito. Ang puso ko ay parang pinipiga. Hinaplos ko ang malamig na bakal. Ang bawat gasgas at marka nito ay isang kwento ng sakripisyo ng aking ina. Dito niya tinahi ang aking unang uniforme. Dito niya tinahi ang aking graduation dress. Dito ko rin unang natutunang manahi. Binuhat ito ni Dominic nang walang imik. Ang bigat nito ay tila simbolo ng bigat ng aming pasanin. Ngunit sa halip na magreklamo, inilagay niya ito nang maingat sa likod ng kanyang jeep. Hindi ko na muling nilingon pa
ang Mireles Couture. Para sa akin, ang lugar na yon ay isa ng sementeryo ng mga alaala. Sa maliit na espasyo sa beranda ng bahay ni Dominic, inilaan niya ang isang sulok para sa akin. Nilinis ko ang makina ng buong pag-iingat. Inalisan ko ng kalawang ang bawat pyesa. Nilagyan ng langis ang mga tornilyo at pinunasan ang bawat sulok nito hanggang sa muli itong kumintab. Habang ginagawa ko yon, gumawa naman si Dominic ng isang simpleng mesang pagpapatungan nito, gawa sa mga retasong kahoy na kanyang kininis at binarnisan. Hindi ito ang Casa Monteclaro, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong meron akong muling nasimulan. Kinabukasan, nagpunta ako sa simbahan ng Quiapo. Umupo ako sa isa sa mga lumang bangko. Ang amoy ng kandila at insenso ay nagbigay ng kapayapaan sa aking naguguluhang isipan. Hindi ako humingi ng himala. Hindi ko idinalangin na parusahan sila, Raul at Mirella. Sa halip, ipinagdasal ko ang isang bagay na mas mahirap, ang kakayahang patawarin ang aking sarili sa aking katangahan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas, ang bulong ko habang hawak ang rosaryo. Lakas na magsimula muli. Lakas na maniwala na may halaga pa ako. Pag-uwi ko, may isang matandang babae na naghihintay sa akin sa labas ng bahay ni Dominic. Si Aling Nena, ang aming kapitbahay. May dala siyang isang luma ngunit paborito niyang bestida. Isabel, iha, ang malumanay niyang sabi. Narinig ko ang nangyari. Pwede mo bang tahiin itong butas sa laylayan ng damit ko? Ito lang kasi ang paborito kong isuot tuwing linggo. Kinuha ko ang bestida. Isang maliit na butas lamang. Isang simpleng trabaho. Ngunit para sa akin, ito ay isang malaking biyaya. Ito ang aking unang kliyente. Ito ang unang patunay na ang aking mga kamay, kahit gaano pa kakalyo, ay may kakayahan pa ring lumikha at magayos. Opo naman, Aling Nena. Bukas po. Pwede niyo nang kunin. Sagot ko ng may ngiti. Isang tunay na ngiti na nagmula sa puso. Habang nagtatahi ako, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya, narinig ko si Dominic na may kausap muli sa telepono sa di kalayuan. Ang kanyang boses ay seryoso. Sigurado ka? Magkaiba ang pirma? Sige, ituloy mo lang ang paghahanap. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ngunit sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng kumikinang ngunit walang kaluluwang Mireles Couture, isang bagong lason ang inihahanda. Nalaman ni Mirella na nag-umpisa na akong tumanggap ng mga patahi sa aming lugar. Hindi siya makapapayag na makita akong bumangon muli. Kahit sa pinakamaliit na paraan, kinausap niya ang kanyang mga bagong empleyado at ilang mga tsismosa sa palengke. Kawawa naman si Isabel, no? Ang kunwari malungkot niyang sabi, ngunit may kislap ng kasamaan sa kanyang mga mata. Kaya pala siya tinanggal sa shop. May nakakahawa daw siyang sakit sa balat. Naku, mag-ingat kayo kapag lumapit yan. Baka mahawa pa kayo. Ang laso na binitiwan ni Mirella ay mabilis na gumapang sa bawat eskinita ng aming komunidad. Mas mabilis pa sa apoy, sa tuyong damuhan. Kinabukasan, ang mga ngiting dati sumasalubong sa akin ay napalitan ng mga pabulong na usapan at matatalim na tingin. Si Aling Nena, na kahapon lang ay puno ng pasasalamat, ay mabilis na isinara ang kanyang bintana nang makita niya akong papalapit. Ang mga batang dati tumatakbo para magmano ay pinapasok na ng kanilang mga ina sa loob ng bahay. Isang hindi nakikitang pader ang biglang itinayo sa pagitan ko at ng mundo. Bawat hakbang ko sa labas ay parang paglalakad sa isang entablado kung saan ako ang bida sa isang palabas ng kahihiyan. Ang sakit ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil ni Raul. Ito ay tungkol sa pagiging isang itinakwil, isang maruming nilalang na kinatatakutan ng lahat. Sa gitna ng aking pag-iisa, si Dominic ang naging aking kalasag. Isang hapon, habang nagwawalis ako ng mga tuyong dahon sa bakuran,
narinig ko ang usapan ng ilang kapitbahay sa tindahan ni Aling Cora. Naku, totoo pala ang chismis. Kaya pala iniwan ng asawa. Sabi ng isa, baka mamaya pati tayo mahawa sa sakit niyan. Hindi ko sila pinansin at yumuko na lamang. Ngunit bago pa man tumagos ang kanilang mga salita sa aking puso, isang malalim na boses ang pumagitna. Mga ale, sana po ay mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Wika ni Dominic. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. Kilala niyo si Isabel. Lumaki siya dito. Minsan ba'y nagpakita siya ng masama sa inyo? Ang totoong sakit na nakakahawa ay ang paninirang puri. Hindi si Isabel ang may problema dito. Siya ang biktima. Natahimik ang lahat. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang simpleng pagtatanggol niya na puno ng katotohanan ay sapat na upang supilin ang kanilang mga dila. Lumapit siya sa akin at kinuha ang walis sa aking kamay. Hayaan mo na sila, Isabel. The truth will eventually come out, bulong niya. At ang init ng kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking nanlalamig na puso. Isang araw, habang namimili ako sa palengke, hindi ko inaasahang makakasalubong si Raul. Malayo na ang itsura niya sa dating makisig na lalaking minahal ko. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang ang buhay niya, kasama si Mirela, ay hindi isang paraiso. Nakita niya ako na may kasamang kliyente, isang matronang nagpapagawa ng damit. Nakita niya ang paggalang sa mata ng kliyente habang kinukuha ko ang sukat nito. Nakita niya na kahit papaano, unti-unti akong bumabangon. Lumapit siya. Ang muka ay puno ng panunumbat. So, this is your life now? Nagpapaka-cheap ka sa mga palengkera? At sino yung lalaking laging kasama mo? Ang karwentero? Mabilis ka namang nakahanap ng kapalit. Hindi ako nagpatinag. Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi na ang mga matang puno ng pag-ibig, kundi mga matang pagod na sa kanyang mga laro. Ang buhay ko ngayon, Raul, ay payapa. Isang bagay na hindi mo na kailanman mauunawaan. Sagot ko bago ko siya tinalikuran. Habang pauwi, narinig ko ang usapan ng dalawang babae tungkol sa Mirella's Couture. Tila ang mga disenyo daw ni Mirella ay palpak. Ang mga tahi ay basta-basta at may isang kliyente na nagreklamo dahil nasira ang zipper ng kanyang gown sa gitna mismo ng party. Isang maliit at hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang hustisya, kahit sa maliit na paraan, ay nagsisimula ng gumalaw. Nang gabing iyon, habang kumakain kami ni Dominic ng simpleng hapunan, pritong isda, kanin, at sausawang toyo na may kamatis, isang katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa yero ng bubong. Isang tunog na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Sa ilalim ng liwanag ng isang dilaw na bombilya, pinagmasdan ko si Dominic. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa kahoy, ay ang parehong mga kamay na nag-ayos ng aking sirang mundo. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan ng unti-unting bumabalik. Ang pakiramdam na ligtas. Salamat ulit, Dom. Ang basag kong wika. Ngumiti lang siya. Isang nangiting hindi nangaakit, kundi nag-aalaga. Pagkatapos ng aming hapunan, habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan, isang magarang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng aming bahay. Ang liwanag ng headlight nito ay tumagos sa mga siwang ng aming dingding. Lahat ng kapitbahay ay nagsilabasan, nagtataka kung sino ang bisitang naligaw sa aming eskinita. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babaeng pamilyar ang bumaba. Si Mrs. Guidotti, isa sa mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang kliyente ng Casa Monteclaro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta at ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi na niya alintana. Tumakbo siya palapit sa akin, hindi alintana ang putik sa daan. Isabel, thank God I found you! Ang sigaw niya, ang boses ay nanginginig.
Kailangan kita. My daughter's wedding is in 2 days and the gown Mirella made. It's a disaster. A total disaster. Please, Isabel. You're my only hope. Ang pagdating ni Mrs. Guidotti ay parang isang bagyo na pumasok sa aming tahimik na daungan. Inilatag niya sa aming maliit na sala ang isang tumpok ng mamahaling tela na dapat sana ay isang pangarap na wedding gown. Ngunit sa halip na pangarap, ang nakita ko ay isang bangungot. Ang mga tahi ay baluktot, ang mga beads ay maluwag, at ang korte ng tela ay walang anumang porma o ganda. Ito ay isang insulto sa aming propesyon, isang krimen na binalot sa sutla at organza. 48 hours, Isabel. Pagmamakaawa ni Mrs. Guidotti, ang kanyang mga mata ay namumugto. Kahit anong halaga, babayaran ko. Just save my daughter's wedding. Tumingin ako sa paligid, sa aking lumang makina, sa aking maliit na espasyo, sa aking sarili na ilang araw pa lang ang nakalipas, ay halos sumuko na. Ito ay isang imposibleng gawain, ngunit habang tinititigan ko ang nasirang damit, isang apoy ang muling nag-alab sa aking puso. Ito ay hindi na lamang tungkol sa isang kliyente. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking pangalan. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang talento ay hindi matatagpuan sa magagarang signage, kundi sa dulong bawat karayom. Tinatanggap ko po ang mariin kong sagot at sa unang pagkakataon, narinig kong muli ang boses ng dating Isabel, ang babaeng kayang lumikha ng mahika mula sa sinulid at tela. Ang sumunod na 2 araw at 2 gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Ang aming maliit na beranda ay naging isang abalang pagawaan. Ang tuloy-tuloy na ugong ng aking makina ay naging musika sa aming gabi. Isang awit ng pag-asa at determinasyon. Ang aking mga daliri ay gumalaw ng may sariling isip, sanay at mabilis. Bawat tahi, bawat gupit, bawat tusok ng karayom ay ginawa ko ng may buong puso. Ang pagod ay hindi ko na ininda. Ang sakit sa aking likod ay binaliwala ko. Sa mga sandaling iyon, ako ay isang alagad ng sining at ang telang ito, ang aking obra maestra. Sa buong panahong iyon, hindi ako iniwan ni Dominic. Hindi siya marunong manahi, ngunit naging anino siya na laging handang tumulong. Siya ang tagatimpla ng kape sa tuwing nararamdaman niyang bumabagsak na ang aking mga talukap. Siya ang tagaabot ng gunting, tagahanap ng nawawalang sinulid. May isang pagkakataon, halos hating gabi na kinailangan kong magkabit ng daan-daang maliliit na perlas sa laylayan ng bestida. Nakita niya ang aking pagod, kaya't naupo siya sa aking tabi at dahan-dahang kinuha ang isang karayom. "Turuan mo ako," ang sabi niya. At sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya, tinuruan ko ang magaspang niyang mga kamay na maging malumanay, na idikit ang bawat perlas ng may pag-iingat. Ang kanyang paghinga ay mabagal at malalim. Sa sobrang lapit namin, naamoy ko ang pinaghalong amoy ng kahoy at kape mula sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang aming sabay na paghinga at ang halos walang tunog na pagdaan ng sinulid sa tela. Isang kakaibang init ang gumapang sa aking puso. Isang init na mas mainit pa sa kape na kanyang tinimpla. Habang abala ako sa pagbubuo ng pangarap ng iba, si Dominic naman ay tahimik na nagtatrabaho para sa hustisya. Sa ikalawang gabi, habang nag-aayos ako ng belo, isang tawag ang kanyang natanggap. Lumayo siya ng kaunti, ngunit sapat na malapit para marinig ko ang pagbabago sa kanyang boses. "Positibo?" tanong niya. Ang kanyang tono ay biglang naging seryoso at matigas. "Walang duda? Sige, ipadala mo sa akin ang official report. Maraming salamat, pare." Pagbalik niya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Tila ba may isang mabigat na pinto ang nabuksan. "May problema ba?" tanong ko. Umiling siya at ngumiti. "Wala, Isabel. Maganda ang balita.
Malapit na nating mabawi ang sayo. Sa wakas, natapos ang damit. Ang dating basahan ay naging isang obra. Mas maganda pa ito kaysa sa orihinal na plano. Nang dumating si Mrs. Guidotti, napaluha siya sa tuwa. Niyakap niya ako nang mahigpit at iniabot ang isang sobre na naglalaman ng bayad na triple pa sa aming napag-usapan. Ang kasal ay naging matagumpay. Ang wedding gown ay naging sentro ng usapan. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay kumalat sa social media ang isang mahabang post mula kay Mrs. Guidotti. Pinuri niya ang katatagan at henyo ng isang tunay na alagad ng sining. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Mirela, ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang maintindihan ng lahat kung sino ang tinutukoy niyang mapagpanggap na mananahi. Ang post ay agad na nag-viral sa kanilang mga social circle. Sa loob ng Mirela's Couture, ang ingay ng tagumpay ko ay parang isang malakas na sampal kay Mirela. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga galit na kliyente na nagbabantang magdedemanda. Sa sobrang galit, ibinato niya ang kanyang cellphone sa pader at nagkalat ang mga piraso nito sa sahig. "Kasalanan mo to?" sigaw niya kay Raul na nakaupo lang sa isang sulok. "Kung tinapos mo na lang sana siya noon pa. Look at her now." Pinagtatawanan ako ng lahat dahil sa kanya. Ang inggit ay naging isang halimaw sa kanyang dibdib. Isang halimaw na naghahanap ng masisila. Sa gabing iyon, habang kami ni Dominic ay mahimbing na natutulog, pagod ngunit masaya, isang madilim na plano ang binubuo. Kinuha ni Mirela ang kanyang bagong telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. "May ipapagawa ako sa inyo," ang malamig niyang wika sa kabilang linya. Isang simpleng pagbisita lang. Siguraduhin niyong wala siyang magagamit na kahit isang karayom pagkatapos. Sa lalim ng gabi, habang mahimbing na ang lahat sa aming maliit na komunidad, isang kakaibang ingay ang biglang gumising sa akin. Hindi ito ang karaniwang pag-ugong ng mga insekto o ang malambing na pag-aspas ng hangin sa mga puno. Ito ay isang tunog ng marahas na pagkilos, parang may malalaking bato na ibinabato sa aming dingding na sawali. Bumangon ako mula sa kawayang kama. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nagmadali akong lumabas ng silid at doon ko nakita si Dominic. Nakatayo sa harap ng pintuan, ang kanyang katawan ay tensyonado. Sa labas, sa ilalim ng madilim na buwan, may anino ng 3 lalaki na may dalang mga tubo. "Isabel, stay inside." Ang utos ni Dominic. Ang kanyang boses ay nagbabala. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, tinulak ng isa sa mga lalaki ang aming pintuan. Ang dingding na sawali ay yumanig at bahagyang nasira ang istruktura nito. Pumasok ang mga lalaki. Ang kanilang mga mukha ay balot ng dilim at ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang isa ay may hawak na isang piraso ng kahoy na may matalim na dulo. "Nasaan yung makina?" ang tanong ng isa. Ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Utos ni Mirela, "Durugin yan." Agad kong niyakap ang aking lumang makina, ang tanging pamana ng aking ina, na ngayon ay naroon sa isang sulok ng aming beranda. Ngunit bago pa man ako maabot ng mga lalaki, humarang si Dominic. "Hindi niyo yan magagalaw." Ang matapang niyang sigaw. Nilundag siya ng isa sa mga lalaki. Ang malakas na pagtama ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang pagyanig sa maliit naming tahanan. Hinawakan ni Dominic ang kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya ay nakaukit sa kanyang mukha. Hindi ako makakilos. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ang takot ay bumalot sa akin. Isang lamig na mas matindi pa sa ginaw ng gabi. Naramdaman kong humihip ang hangin sa aking likod habang ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa akin. Bit-bit ang kanyang pambasag. Ipihit niya ang kanyang katawan at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang hawak na tubo patungo sa aking makina. Ngunit bago pa man tumama ang tubo, humarang muli si Dominic.
Isinangga niya ang kanyang ulo. Ang malakas na tunog ng pagtama ay umaling-awngaw sa buong kabahayan at naramdaman kong parabang tumalon ang aking puso mula sa aking dibdib. Napahawak si Dominic sa kanyang ulo at naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang mukha. Dumilim ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Dominic! Ang sigaw ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang galit na bumalot sa akin ay nagbigay ng kakaibang lakas. Tiningnan ko ang mga lalaki, hindi nang may takot, kundi nang may puot. Paano niyo nagawa yan? Ang garalgal kong tanong. Ang aking mga luha ay umaagos. Wala kayong puso. Sa mga sandaling iyon, ang ingay ng aming gulo ay umabot na sa mga kapitbahay. Unti-unting nagbukasan ang mga ilaw sa paligid. Ang mga bintana ay nagsimulang bumukas at nakita ko ang mga mukha ng mga taong dati nag-iwas sa akin. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit. Anong nangyayari diyan? Ang sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng otoridad. Mga walang hiya, mga salot sa komunidad. Lumabas ang iba pa naming kapitbahay. Bit-bit ang kani-kanilang mga walis, mga sandok, at maging ang mga lumang silya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Hindi sila umimik, ngunit ang kanilang presensya ay malinaw na mensahe. Ang mga kalalakihan na dati binigyan ko ng libreng tahi, ngayon ay nakahanda ng ipagtanggol ako. Ang mga nanunugod na lalaki ay nagkatinginan. Hindi nila inasahan ang paglaban ng buong komunidad. Ang kanilang mga muka ay unti-unting napuno ng takot. Sa isang iglap, tumakbo sila palabas, tumalon sa kanilang sasakyan at mabilis na naglaho sa dilim ng gabi. Dahan-dahan akong lumuhod sa tabi ni Dominic. Ang kanyang ulo ay nakahiga sa aking kandungan. Ang kanyang buhok ay basa na ng dugo. Ang bawat patak ng dugo ay parang isang kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang kanyang hininga ay mabagal at hirap. Dom! Dom! Gumising ka! Ang pakiusap ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ang aking mga kapitbahay ay lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa. Mabilis na dumating si Aling Nena na may dalang mga benda at gamot. Isabel, huwag kang mag-alala. Ang sabi niya. Dadalhin natin siya sa ospital. Makakalimutan ng tsismis, pero hindi ang kabutihan. Habang inaalalayan nila si Dominic patungo sa jeepney, isang galit ang muling nag-alab sa akin. Ngayon, hindi na ito isang tahimik na kirot. Ito ay isang naglalagablab na apoy na handang sumunog sa lahat ng gumawa sa amin ng masama. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo ni Dominic. Raul, Mirela, ang bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig, ngunit puno ng matinding galit. Babayaran niyo ito, lahat. Nang umaga, habang si Dominic ay inaalagaan sa ospital, isang tawag ang aking natanggap mula sa kanyang kaibigan. Ang balita ay nagdala ng isang kislap ng pag-asa. Isabel, nakuha na namin ang lahat ng ebidensya, ang sabi ng boses sa kabilang linya. Ang mga pirma ni Raul ay peke at may sapat na kaming pruweba para sa kasong pagnanakaw at paninira ng ari-arian. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako sa tabi ng kama ni Dominic. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Yumuko ako at hinalikan siya ng marahan sa kanyang noo. Isang halik na puno ng pagpapasalamat, pagmamahal, at isang tahimik na pangako. Babangon tayo, Dom, ang bulong ko. At babayaran nila ang lahat. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Mirella's Couture. 2 lalaking nakauniporme ang huminto sa tapat ng shop. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Pumasok sila sa loob at walang pag-aalinlangan, lumapit kay Raul. Mr. Raul Santillan,
Ang sabi ng isa sa mga opisyal, "You're under arrest. May warrant of arrest kami for fraud and illegal acquisition of property." Ang mukha ni Raul ay namutla. Ang mga mata ni Mirela ay nanlaki. Ang mga dating kasamahan na dating nagbubulungan, ngayon ay nagkatinginan ng may halong gulat at pagkasindak. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang biglang napahawak sa kanyang dibdib, si Tita Divina. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig ng walang buhay, tila ba isang lumang gusali na tuluyan nang bumigay ang pundasyon. Hindi ko man nasaksihan ang eksena sa loob ng Mirelas Couture, ngunit ang balita ay mabilis na kumalat. Parang isang malakas na hangin na humahampas sa bawat sulok ng aming komunidad. Dala ang kwento ng pagbagsak ng mga santilyan. Si Raul ay dinala sa presinto para imbestigahan at ang bigat ng mga kasong inihain laban sa kanya ay umabot sa buong bayan. Nasa tabi ako ni Dominic sa ospital nang dumating ang balita. Ang kanyang ulo ay nababalutan pa ng benda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalinawan. "Sinabi ko na sa iyo, Isabel." Ang mahinang wika niya, ang kanyang tinig ay may halong pagod, ngunit may matinding pag-asa. Laging nananaig ang tama. Ngunit ang pagbagsak ni Raul ay simula pa lamang. Matapos ang kanyang pagkaaresto, unti-unting lumabas ang lahat ng baho ng kanyang mga transaksyon. Hindi lang sa akin siya nagnakaw, marami pa siyang niloko. Ang bangko, na dati bulag sa kanyang mga ginawa, dahil sa impluensya ni Tita Divina, ay nagsimulang maghigpit. Ang mga papeles ng Casa Monte Claro, na dati akala niya'y hawak niya ng buo, ay unti-unting nabawi sa pamamagitan ng matibay na ebidensya na inihanda ni Dominic. Nagsimulang singilin ang mga utang sa loob ng Mirelas Couture, na ngayon ay walang sigla. Isang panibagong kaguluhan ang naganap. Nalaman ni Mirelia na si Raul ay wala ng pera at ang mga utang ay pumapatong na. Ang kinang ng kanyang tagumpay ay unti-unting lumabo. Ang kanyang mga empleyado ay nagsimula ng magsialisan dahil sa hindi pagbayad ng sahod. Isang hapon, habang abala si Mirela sa pagliligpit ng mga gamit na maibebenta pa sa shop, pumasok si Raul na nakalaya pansamantala matapos magpiyansa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang mga baga. "Nasaan ang pera?" Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay nagbabibrate sa buong shop. "Akala ko ba may nakatago ka? Bakit walang natira sa account?" Napahawak si Mirela sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla. "What are you talking about? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo." "Huwag ka nang magsinungaling, Mirela," sagot ni Raul. "Nalaman ko na ang lahat. Fake ang pregnancy mo, hindi ba? All this time, niloloko mo lang ako. Ikaw ang may pakana sa lahat ng ito. Ninakaw mo ang natitira kong pera para tumakas." Lumapit si Raul at hinablot ang kanyang braso. Ang gulat sa mukha ni Mirela ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Hindi ko man nasaksihan ang buong pagtatalo, ngunit ang tunog ng kanilang mga boses na nagtatalo at ang mga salitang lumabas sa bibig ni Mirela ay umabot sa akin. Sinampal ako ni Raul, ang tawag ni Mirela sa kanyang ina, na ngayon ay nasa kabilang linya. At inamin ko na fake ang pregnancy. Hindi niya kasi alam kung paano magiging tatay. Ayaw ko na. Ang pagtatalo nila ay umabot sa punto ng pisikalan. Hindi ko man nakita ang eksena, ngunit ang malakas na pagbagsak ng mga bagay sa loob ng shop ay nagpahiwatig ng kanilang matinding away. Mula sa bintana ng aking silid sa bahay ni Dominic, nakita ko ang buong eksena. Ang mga ilaw sa Mirelas Couture ay patay na. Ang signage ay bahagya ng nakalaylay. Hindi ako nakaramdam ng kuting na galit. Sa halip, isang malalim na pagkaawa ang bumalot sa akin. Ang 2 taong sumira sa aking buhay ay ngayon naman ay nagsisira sa isa't isa. Hindi ko na kailangang kumilos. Ang karma mismo ang nagtatrabaho. "Isabel, are you okay?" Tanong ni Dominic na nasa likod ko na pala. Hinawakan niya ang aking balikat. Tumango ako. "I am." Hindi ko inakalang darating ang araw na
Maawa ako sa kanila. Ngumiti siya. That means you're healing. Hindi ka na nila kontrolado. Ipinikit ko ang aking mga mata. Tama siya. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawala. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan at ako ay malaya na. Kinabukasan, habang nasa ospital pa rin si Dominic at ako ay nag-iisa sa aming maliit na tahanan, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Raul sa screen. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang pag-aalangan. Gusto kong sagutin, gusto kong marinig ang kanyang pagmamakaawa. Gusto kong maramdaman ang katarungan. Ngunit pinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ni Dominic, na duguan at walang malay dahil sa pagtatanggol sa akin, ay bumalik sa aking isipan. Ang halaga ng pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Dahan-dahan kong pinindot ang block number. Ang telepono ay naging tahimik, ngunit ang katahimikan na yon ay hindi nagtagal. Sa kabilang dako ng bayan, si Mirela na ngayon ay halos wala nang natira at pinagtaksilan din ni Raul, ay nalulunod sa kanyang sariling inggit at galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan niya ang maliit na bahay ni Dominic mula sa malayo. Ang kanyang isip ay nilalamon ng puot. Kinuha niya ang isang galon ng gasolina na nakita niya sa isang garahe. Ang amoy nito ay umalingaw sa kanyang ilong. Isang amoy na nangangako ng kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Hinawakan niya ng mahigpit ang galon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Hindi ka makakabangon, Isabel. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kung wala ako, wala rin kayong lahat. Ang tahimik na gabi ay nababalot ng isang nakakapangilabot na kapayapaan. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay ng isang huling hininga. Sa labas ng aming bahay, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng isang mapaminsalang kislap sa hawak niyang galon. Ang amoy ng gasolina ay unti-unting kumalat sa hangin. Isang mabigat at nakakasukang amoy na tila nagbabadya ng isang kalamidad. Si Mirela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit na hindi kayang patayin ng anumang tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ibinubuhos niya ang likido sa paligid ng bahay ni Dominic. Ang bahay na sumilong sa akin, ang bahay na simbolo ng aking muling pagbangon. Ang kanyang nangiti ay nakakilabot, isang ngiti ng isang taong handang sirain ang lahat. May narinig akong mahinang paggaspas ng apoy at pagkatapos ay isang malaking liwanag ang biglang tumakip sa aming bintana. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang uhaw na halimaw na nilalamon ng kahoy at sawali. Ang init ay agad na dumating, isang init na hindi nagmumula sa pagmamahal kundi sa puot. Nagising ako sa amoy ng usok. Ang aking lalamunan ay tila nilalamon ng isang makapal na ulap. Ang aking mga mata ay agad na dumilat at nakita ko ang kulay kahel na liwanag na sumisikat mula sa labas. Apoy! Dominic! Ang sigaw ko. Agad na bumangon-bangon si Dominic mula sa kanyang kama. Hawak pa ang kanyang ulo na may benda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang apoy. Walang pag-aalinlangan, bumangon siya at hinawakan ang isang timba ng tubig na laging nakalagay sa sulok ng aming kusina. Isabel, lumabas ka sa likod. Dito ka. Utos niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig na rin ng mga kapitbahay ang kaguluhan. Ang mga ilaw ay sunod-sunod na bumukas. Mga sigaw ng gulat ang narinig mula sa kalayuan. Sa loob ng ilang sandali, ang aming maliit na komunidad ay nagising. Mabilis na dumating ang mga kapitbahay. Bit-bit ang kani-kanilang mga timba at balde ng tubig. Ang apoy ay lumalaki na. Ang init ay nagiging mas matindi, ngunit hindi nagpatinag ang mga tao. Nagsimula silang magbuhos ng tubig. Bawat isa ay may determinasyon na iligtas ang aming tahanan.
Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang figura ang biglang lumitaw. Si Raul. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ko alam kung bakit siya naroroon. Baka nakita niya ang apoy. O baka sinundan niya si Mirela. Nakita ni Raul si Mirela, nakatayo malapit sa apoy. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng isang nakakakilabot na ngiti, habang pinagmamasdan niya ang kanyang gawa. Mirela, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at galit. Baliw ka na. Makukulong tayo dito. Hindi siya pinansin ni Mirela. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa lumalagablab na bahagi ng bahay. Tila may ibang mundo siyang ginagalawan. Hinarap ni Raul si Mirela. Sinubukan niyang pigilan ito. Isang pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila na sinabayan ng lagablab ng apoy. Sa isang iglap, tinulak ni Mirela si Raul papunta sa lumalagablab na dingding. Ang isang malakas na pag-iyak ang sumama sa lagablab. Narinig ko ang kanyang hiyaw ng sakit. Nasunog ang kanyang braso. Ngunit bago pa man makatakas si Mirela, mabilis na dumating ang mga pulis at bumbero na tinawagan ng aming mga kapitbahay. Sa isang iglap, nahuli si Mirela. Ang kanyang mga kamay ay tinali. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila ba hindi niya nauunawaan ang kanyang ginawa. Ang apoy ay unti-unting namatay. Ang amoy ng usok at sunog ay bumalot sa aming paligid. Ang isang bahagi ng bahay ni Dominic ay nasunog, ngunit ang makina ko at ang aming silid ay ligtas. Lumapit ako kay Dominic. Ang kanyang mukha ay puno ng usok at ang kanyang braso ay may kaunting sunog, ngunit ligtas siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga luha ay umaagos. Salamat, Dom. Salamat. Ang bulong ko. Ang mga bumbero ay umalis na. Ang mga pulis ay dinala na si Mirela. Si Raul naman ay isinugod sa ospital dahil sa kanyang sunog. Ang aming maliit na komunidad ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikan na yon ay may halong pagod at ginhawa. Nakaupo kami ni Dominic sa harapan ng aming bahay. Ang isang bahagi nito ay maitim na dahil sa apoy. Sa ilalim ng naglahong buwan, sa gitna ng usok, yumuko si Dominic. Hindi siya nag-propose, hindi niya ako inalok ng kahit ano, ngunit ang kanyang mga salita ay mas matimbang pa sa anumang singsing. Isabel, kahit ilang beses pa nating itayo ang bahay na ito, sisiguraduhin kong matatag ito, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. At hindi ko hahayaang may manira ulit. Niyakap ko siya. Sa aming paligid, ang mga bakas ng sunog ay malinaw na nakikita, ngunit sa aking puso, isang bagong pag-asa ang nagsisimulang lumago. Kinaumagahan, habang nililinis namin ang mga bakas ng sunog, may nakita akong isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Dominic. Isang maliit at lumang passbook. Kinuha ko ito. Binuksan ko ang passbook. Ang pangalan sa savings account ay Dominic Vergara. At sa ilalim nito, sa seksyon ng beneficiary, ang pangalan ko ang nakasulat, Isabel Monteclaro Vergara. Isang pangalan na inakala kong hindi ko na kailanman magagamit. Ang petsa ng pagbubukas ng account ay halos kasabay ng araw na sinimulan kong ligawan si Raul. Ang mga numero sa loob ay hindi kalakihan, ngunit malinaw na ipinapakita nito ang kanyang pag-iipon sa loob ng maraming taon. Walang sinabi si Dominic. Tahimik lang siyang nag-iipon, naghihintay, nagmamahal para sa akin. Lumipas ang isang taon. Ang mga bakas ng sunog sa bahay ni Dominic ay matagal nang naayos at ang amoy ng usok ay napalitan na ng amoy ng bagong kahoy at sariwang bulaklak. Ang maliit naming komunidad ay muling naging payapa at ang mga pabulong na tsismis ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Ang lumang sewing machine ng aking ina ay hindi na nakalagay sa sulok ng beranda. Sa halip, ito ay ngayon ang sentro ng isang maliit
ngunit abalang sentro ng pagtuturo ng pananahi. Pinangalanan ko itong Pusong Mananahi, isang lugar kung saan ang mga kababaihan, tulad ko na minsan ay nawalan ng pag-asa, ay makakahanap ng bagong simula. Ang aking mga mag-aaral ay hindi lang natututo manahi. Natututo silang maniwala sa kanilang sarili, na ang bawat sugat ay pwedeng tahiin muli upang maging mas matibay. Ang kapalaran ni Raul at Mirela ay dinala sa hustisya. Si Mirela ay nahatulan sa kanyang mga kasalanan at kasalukuyang nasa kulungan, nagbabayad sa kanyang mga krimen. Hindi ko man siya nadalaw, ngunit narinig kong siya ay nanatiling mapait. Hindi pa rin niya matanggap ang kanyang mga pagkakamali. Si Raul naman, matapos gumaling sa kanyang mga paso at mapatunayang may sala sa pandaraya, ay iniwan ng kanyang ina. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay namumuhay ng nag-iisa, nagtatrabaho sa isang malayong probinsya, at kalimutan na ng lahat. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Sa halip naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan, isang pagpapakawala sa bigat ng nakaraan. Isang linggo, pagkatapos ng misa sa simbahan ng Quiapo, inalalayan ako ni Dominic palabas. Ang araw ay mainit, ngunit ang simoy ng hangin ay presko. Ang simbahan, na minsan ay naging kanlungan ng aking pagluha, ay ngayon ay saksi sa aming muling pagbangon. Isabel! Ang malumanay na tawag ni Dominic. At nang lumingon ako, nakita ko siyang nakaluhod sa aking harapan. Hindi siya mayaman. Wala siyang mamahaling singsing. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang buong mundo, ang pag-ibig, ang paggalang, at ang pangako ng isang pamilya. "Will you marry me?" Tanong niya. Hawak ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak. May maliit na perlas sa gitna. Hindi ko ipapangako ang isang buhay na walang problema, Isabel. Pero ipinapangako ko, sa bawat problema, nandito ako. Tayo. Hindi ako nag-atubili. Ang aking mga luha ay bumalik. Ngunit ito ay luha ng galak. O Dom, o. Ang tugon ko, ang boses ko ay nanginginig sa labis na kaligayahan. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. At ang lamig ng pilak ay nagbigay ng isang matamis na init sa aking puso. Ang aming kasal ay simple lamang, ngunit puno ng pagmamahalan. Walang granding reception, walang mamahaling dekorasyon. Ang aming mga kapitbahay, ang aking mga estudyante, at ang ilang malalapit na kaibigan ang aming mga bisita. Isang gitara ang naggagandahan sa malambing na tugtugin, at ang tawanan ng mga tao ay nagbigay ng kulay sa aming pagdiriwang. Isinuot ko ang isang puting bestida na ako mismo ang nagdisenyo at nagtahi. Hindi ito ang magarbong damit na minsan kong pinangarap isuot para kay Raul. Ito ay isang simpleng gown, ngunit ang bawat tahi ay puno ng katapatan, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na matibay. Sa harap ng salamin nakita ko ang aking sarili. Hindi ako ang dating babaeng puno ng pait at takot. Ang nakita ko ay isang babaeng may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi dahil sa make-up, kundi dahil sa tunay na kaligayahan. Ang buhay ko ay hindi perpekto. Ngunit sa piling ni Dominic, nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan, ang tunay na tahanan. Ang tahanang ito ay hindi gawa sa mamahaling materyales, kundi sa pag-ibig, pagtitiwala, at pagpapatawad. At alam kong sa piling niya, sa bawat tahi ng buhay, mayroon akong kasama na hindi ako iiwan kailanman. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Nagpinta ng mga kulay kahel at pula sa kalangitan. Isang tanawin na puno ng kapayapaan at pag-asa. Nakaupo ako sa bago naming beranda. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Dominic. Sa aking kandungan, mahimbing na natutulog ang aming munting anak na ampon. Si Maya, isang inosenteng kaluluwa na binigyan namin ng bagong simula. Tulad ng kung paano kami binigyan ng bagong simula. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho, ngunit sila ay naghilom. Ang bawat pilat ay isang paalala ng aking pinagdaanan.
Isang patunay ng aking katatagan, hindi ang pagpapatawad na nagbibigay ng lisensya sa kanilang mga kasalanan, kundi ang pagpapatawad na nagpapalaya sa aking puso. Ipinatawad ko ang sarili ko sa aking pagiging bulag. Ipinatawad ko ang sarili ko sa pagbibigay ng lahat sa mga hindi karapat-dapat. Ang pagpapatawad na ito ay para sa akin, hindi para sa kanila. Wala nang pait sa aking kalooban. Ang puwang na dati puno ng sakit ay napalitan na ng pagmamahal at kaligayahan. Si Mirela ay nanatili sa likod ng rehas. Ang kanyang pagkatao ay nababalot pa rin ng inggit at kapaitan. Hindi na ako nakaramdam ng galit sa tuwing naririnig ko ang kanyang pangalan. Sa halip, isang malalim na awa ang bumabalot sa akin. Awa sa isang kaluluwang hindi kailanman nakakita ng tunay na pag-ibig. Si Raul naman ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Ang kanyang mga pagtataksil ay nagdala sa kanya sa isang buhay ng pag-iisa at pagsisisi. Ang dating Tita Divina, ang kanyang ina, ay binawian ng buhay sa araw ng kanyang pagkaaresto. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga pagtatago. Ang kanilang mga kapalaran ay patunay na ang karma ay hindi kailanman natutulog. Oo, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman o katanyagan. Ito ay matatagpuan sa mga simpleng bagay. Sa pagtawa ni Maya, sa mahimbing na pagtulog ni Dominic sa aking tabi, sa pag-ugong ng aking makina habang nagtuturo sa mga kababaihan sa pusong mananahi. Ang aming tahanan ay hindi na isang engrandeng bahay na puno ng kasinungalingan, kundi isang maliit at simpleng silungan na puno ng pagmamahalan at katapatan. Dito, ang bawat umaga ay isang bagong simula at ang bawat gabi ay puno ng pasasalamat. Si Dominic ay nanatiling matatag na pundasyon ng aking buhay. Hindi niya ako kailanman binago. Sa halip, pinayagan niya akong maging ang pinakamaganda kong bersyon. Ang kanyang pagmamahal ay isang tahimik na ilog na unti-unting nagpapagaling sa lahat ng aking mga sugat. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi sa kung paano siya nagtiis, kundi sa kung paano siya bumangon. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng paghihirap o isang patibong ng pagtataksil. Ito ay dapat maging isang payong sa gitna ng unos, isang kamay na humahawak sa iyo sa gitna ng dilim, at isang kislap ng pag-asa sa tuwing pakiramdam mo ay wala ka nang natitira. Ang tunay na pagmamahal ay respeto, katapatan, at pagpili na mahalin ang sarili bago ang iba. Tumingin ako sa malayo. Ang aming maliit na sentro ng pagtuturo ay bukas pa rin. Ang ilaw nito ay nagbibigay ng liwanag sa dilim. May mga kababaihan doon na unti-unting natututong hawakan ng karayom at higit sa lahat, hawakan ng kanilang sariling kapalaran. Dati, ang aking mga daliri ay nagtatahi ng mga pangarap ng iba na kalaunan ay naging bangungot. Ngayon, ang aking mga kamay ay nagtatahi ng mga bagong simula, mga bagong pag-asa, at isang bukas na puno ng pagmamahal. Dahan-dahan kong isinandal ang aking ulo sa balikat ni Dominic. Ang init ng kanyang balat ay kumalat sa akin. Ang aking puso ay puno. Hindi ito ang fairy tale ending na minsan kong pinangarap, ngunit ito ay mas maganda pa. Ito ay isang tunay na simula. Ang huling tahi ng aking puso ay hindi isang tahi ng sakit, kundi isang tahi ng pagmamahal.